so far away, a million miles or more it feels today. Though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. Good day. February 5, 2025. Papa Bot here. I am your Papa Bot. Dito kayo sa channel ni Papa Bot. Maraming swerte dito. May peace of mind dito. At saka hindi ako naghahatid ng curse. Naghahatid tayo ng blessing. May major development dahil oh God, ito ang reflection ko eh. Kung wala kang ginagawa sa buhay, reviewin mo yung ating mga narrative dito. This is about God. This is not about you either. Yeah? Sa ibang pagkasabi, pag may Panginoon ka, may Holy Bible kasi, may Holy Bible eh. Naniwala ako sa nakasulat sa Holy Bible. Let's say God is good, God is light. Sa aklat ng Luke, Luke chapter 18 verse 19, God is there. No one is good except God. See? Yan ang gusto kong i-share. He's the light. Huh? 1 John 1:5. Hindi biro ang Holy Bible eh. Kaya sabi ko sa inyo, pag gusto niyo ng blessing, dito ka kay Papa Bot. Ay, wag yung curse. Anong date ngayon? February? Oh yeah, February 5, 2025. Wednesday, kahapon or last night, Tuesday, and right now, gabi doon sa Amerika ng Martes. Mamayang hapon yata, mag-umaga na rin sila ng Miyerkules. Alam mo nangyayari? Ito reflection ni Papa Bot ha. As I have told you, Papa Bot is nobody. Pero salamat sa nagsusubaybay, hindi biro. Marami lang akong rabbit trail. Ginagawa ko to dahil hindi naman ako nagmamadali. 11 o'clock pa yung appointment. We have 24 minutes more to go sa travel natin. Apostolic job, meaning to take care of the apo or grandkid. Pasalamat naman na lahat na pagkakataon, my goodness. Temporary lang to eh. Nakikita nyo ako nagdadrive. Product of hardship na naman to eh. Hindi naman to galing sa nakaw. Ha? Binigay ng anak ko half of this price. Tapos payable in 3 years. 2017 pa. Noong 2020. Fully paid na. Ingatan.
Kaya hindi ako nagtatapon ng basura. Almost, nire-recycle ko. Nakikita mo ito, ituturo ko. Kung tinatapon ko yung mga waste ko, hindi ako makabuo niyan, no? Yan, tok-tok. Mga motor ko yan eh. Dali Medium. Oh, tingnan natin ulit. Sa open window. Yan everything dyan. Parang basura yung bahay ko eh. Halos ay treasure. Everything. Kasi parang sabi ng anak ko, ako daw ay inventor. Sabi ng apo ko. Sabi na ng anak ko, I can do everything from nothing. Ganun lang ako mag-reflect, papabot. Lalong-lalo na ang reflection ko is for peace. Sabi nyo, wag si papabot yan, si Raulo yan. Wag kayo kay Dr. Magan. Alam mo sir, nanahimik ako ng almost 45 to 50 years. Ngayon may nag-challenge sa akin. Kasi may pagkamayabang din ako, gusto kong sumikat. Nag-politicians ako, 2008. But deep in my head, gusto ko peace. Kasi may nalalaman ako 1966 at saka 1975 eh. Tinatago-tago ko lang. At nai-reveal ko yan sa isang tao din na balik Islam. Hindi siya natuwa. Sabi niya si Raulo daw ako. Kasi may Muhammad siya na pinakatunay na Diyos. Kaya, ang advice ko ngayon, do not be too excited. Value everything and be grateful to God. Nagkamali lang ako eh, dahil nagyabang eh. Pumunta sa bahay, balik-balik siya. Sabi ko, sir, may nalalaman ako Kaya lang, yung aking deep in my head, punto de vista ko, i-convert ko siya, balik sa Methodist. Methodist siya eh. Nagbalik Islam siya. Balik Christian, tapos nag-Muslim. Ako, i-convert ko kaya to. Kasi mayroon akong parang seed of Christianity plus my theophany. Naku, sabi niya, demonyo ka. Sabi niya sa akin. Oh, grabe to, false witnessing. Text niya yung mga kasama niya sa Bombo Radio. Makabili ka kasi ng SIM card eh. Tapos sinisiraan niya yung mga kasamahan niya sa station. Sabi niya, Dr. Magan daw siya. Nagalit yung mga tao doon. O, false witnessing. O, yan ba ang tunay na my God? Oh my God. Nagyabang kasi ako, akala ko, ma-convert ko ito eh. With my pure heart of love, I thought na he will also agree or believe what I say, what I will be saying or something like that. So nagkamali ako. That was 15 years ago. Matagal na. Kaya lang nung binumba na naman niya at nilusob yung Israel, hindi na ako makatiis. Lalabas na ako. 66 years old na ako eh. Matanda na ako, mahina na, maraming sakit eh. Okay, close muna natin yung gate natin. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will pray. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Lord, it's hard for me to see
thoughts and plans you have for me. Yes, it is. But I will put my trust in you, knowing that you. Sa buhay kasi dapat dahan-dahan lang. Be humble. Be humble. And always wait for the right time kasi too much excitement can kill you. Can destroy of who you are. Yan. Hindi maganda yung excited ka. Hindi magandang excited ka. Tao lang tayo eh. God talaga ang may pakana lang lahat. Ang Panginoon talaga. Panginoong Hesukristo. Kaya ang topic natin ngayon, health, religion, and righteousness. Oh. Di ba? Naawa kasi ako sa mga tao. Iniisip ko yan, matagal na eh. Anong legacy ko? So ang legacy ko, raise a family, good children, obedient to God, with tawag niyan, God-fearing people. Ano ba, ako, itanong ko sa inyo, anong gusto niyo sa buhay niyo? Alam mo naman natin, we need to work, earn money, everything. Hindi biro ang mabuhay. Hindi biro. Hindi lang sa matapang. Number one kasi healthy ka lang eh. Siguro mulang maliit ka, nagdadasal ka ng health mo. Ang mali kasi ng nangyayari ngayon, yung iba nagtatabaho, yung iba nagpapakain o pinapakain, parang refugee na wala silang ano. Tingnan mo yung Middle East, puro desierto, halos walang kahoy, parang walang vegetation. Kasi ang pagkain natin, kung hindi galing sa dagat, galing sa product ng lupa, pagkain. Walang mabubuhay na animal kung walang pagkain galing sa lupa. So ngayon, ang Pilipinas pala ang magandang lugar. Southeast Asia maganda. Siguro part of China. Basta yung may araw na regular. Tingnan mo itong mangga. Yan. Lahat sa paligid ay berde. Meaning may buhay. Doon parang bato, may building, mga tao doon. 70 years na pinapakain ng mga United Nations. Pinapakain. Para silang mga pulubi. Ang tawag sa kanila, refugee. Ang pinakamali, dagdagan ko pa, mali. Naniwala sila sa maling religious belief. Naniwala sila sa mali. Kaya nung naipag-isipan ko, salamat at na-expose ako sa Holy Bible. Dami magandang verses. Mga sinasabi ni Hesukristo, Jesus Christ. Ang ganda. Ang ganda, full of love. Full of love. Walang hate.
Di ba? Hindi biro itong nangyayari na may gulo. Ngayon, nag-uusap nga si newly elected Trump last night doon sa kanila. O nangyayari ngayon dahil araw ngayon, gabi doon. Pero I think 10 o'clock na, tapos na yung program nila. At saka si Netanyahu, Israel. Ito kasing religion na to, maniwala lang ako kung walang jihad at walang fundamentalist na sila lang ang mag-take over sa buong mundo. I think 99.9% ng mga tao sa mundo ayaw ng gulo. May naiwan lang na certain percentage na talagang magulo, na naniwala talaga kay Muhammad. Yung lolo natin na si Prophet Muhammad. At kinakawawa natin si Prophet Muhammad. Bakit ginanon nyo naman, sir? Hindi niya man alam nangyayari sa atin. Ang lahat ng paniwala nyo ay nabuo ng mga Islamic scholar Kasi ginagaya-gaya nyo, pinalitan yung Holy Bible, and gumawa kayo ng Holy Scripture na to make it appear na it is the best and it is not corrupted, unchanged, original. How can that be? Na may terrorism. Kung walang terrorism, maniwala na ako Parang ayaw ko nga magsabi ng Allah is great dahil ang inspirasyon ng mga terorista, kapag nakapatay, alak, sumisigaw ng alak. My goodness. Kasi na indoctrinate nila ay yung mga bata, tinuturuan ng hindi maganda. Ang sa kanila, maganda daw yun dahil makapatay sila ng Jewish people, makapatay sila ng Christian, makapatay sila ng non-Muslim, mawala yung kasalanan nila. Mali! Sinabi ko mali, huwag kayo dyan, umalis na kayo dyan. Balik tayo sa Holy Bible. Ang Biblia lang totoo At never nagsisinungaling si Jesucristo. Di ba? Ang bait ni Jesucristo, ang ganda ng story niya. Sacrifice, redemption, humbleness, nandyan lahat. Ngayon pag nakikita ko yung mga leader ng mga martir daw na commander, nakatakip ang mukha. Bakit ayaw niyo ipakita ang mukha? Takot kayo na masilip kayo at patayin dahil ganyan ang mukha nyo. Hindi ko maintindihan yung religion na yan. Yung religion ng fundamentalist. Hindi ko nila lahat Hindi ko nila lahat. Dahil you're halfway there. Or more or less you're there na ng godly na pagkatao. Ang hindi maganda, may terrorism, may extremism na pumatay. Oh my goodness. Ito si Papa Bot kamukha ni Lolo. Ito ng barbecue steak, banana stick. Yeah. Agi lang. Banana is my favorite. Nandito lang yan nakain banana Ayun, banana. Diyan lang yan galing Doon sa Middle East. Pinapakain. Tapos tuturuan mo pa ng mali. Hindi yan tama, sir. Mga bata nagbubunyi dahil napahamak na yung mga Jewish people. Nagbubunyi sila. Sigaw-sigaw sila, salamat Panginoon. May Panginoon din sila May langit din sila Yung mga Muslim, nainis na ako I love you. Hindi ko na alam kung paano umintra dito Paano ako umiksi na hindi ko na alam
Kasi tinatago-tago ko lang yung aking theophany. Sa totoo lang. Pwede naman akong maging silent all throughout heaven and earth. All my life, pwede ako maging silent. Kaya lang iniisip ko, sino ngayon ang mag-lead ng free world, yung gaya ng democracy. Walang human rights violation. Walang subjugation of women. Yung mga subjugation, yung walang power ang babae. Basta na lang gagawing kabayo, paanakan, pasarapan. Dapat may respeto kay equal dapat. Patas, pantay. Babae, lalaki, equal opportunity. Kaya sorry lang si papabot lang to. Kung si Prophet Muhammad, peace be upon him, may theophany, yung naka-experience din siya, and so with many people after him since the 7th century until today, 21st century na, marami din namang nakatanggap ng mga theophanies yung mga converted Muslims. Nakakita sila ng image. Marami sila. Muslim saw Jesus. Muslim converted to Christianity after he saw God and Jesus Christ, parang ganun. May nagpapakita sa kanila. That's theophany. Extraordinary experience. Hindi ako nagbibiro. Tinatago ko lang to Hindi rin ako anti-Islam. No. I am pro-peace. I am anti-radical Islam. Peace under Jesus Christ, under God. Hindi ito biro. Hindi ko naman sigurado kung mabubuhay ako kahit nakagabi nga natutulog lang ako. Mabuti mayroon akong ginawang yung kumot na malapad. Nilagyan ko ng tali. Ginawa kong tent. Pag nalamigan ako, papasok ako sa tent. Kaya lang medyo natahimik yung napasarap ang tulog ko. Umaga na, malamig. Nandun ako sa labas ng tent kasi parang isang dipa lang yung aking kama. Isa dipa din kay mama, kay Mrs. Malapad yung kama. Kaya lang ito. May mga warmer ako. Naka-aircon lang. Akala ko magkakasakit na naman ako nung nagising ako mga 4 o'clock. Tago na naman ako sa aking tent. Maginawa yung kumot na malapad. Doon, mga 2 hours ako doon sa ilalim. Gusto kong papawisan na naman. Yun. That's how dangerous our life is. We don't know whether mabubuhay tayo bukas. We don't know. Ito, legacy natin to. Tayo mga may tamang pag-iisip. Yung mga taong nakapag-aral na magandang ugali. Alam mo, ang Holy Bible, yan ang source ng upright civilization May mga ideas ka dyan how to react, how to act, how to become a good neighbor, how to become a good person. Ngayon pag sinabi mo may religion dito ini-introduce na nandyan may Muhammad, may Allah at malupit, maganda. 1.8 or 2 million people in ilang stretch lang yan sa Gaza Strip, doon sa Israel, western part of Israel. Ang masama doon na scam sila lahat. Puro lang sila Muhammad, puro lang sila Allah.
Puro lang sila mag-take over, puro lang sila magsasabi na patayin ang Amerika, patayin ang Israel. Grabe naman ang hate yan, sir. Baka sira ulo yung sumulat ng Holy Scripture nyo. Sira ulo yan. Ginagaya-ngaya na nga ang Holy Bible, inuulit-ulit pa, binabago pa. At masama pa daw ang Holy Bible. Kung wala yata ang Holy Bible, hindi ako magkaganito eh. Hindi ako lalabas eh. At kung wala yung theophany na natanggap ko, alam ko theophany yun, hindi evil spirit yun eh. I was accused of saying something kasi dinagdagan ko lang yun eh nung nag-reveal ako. Sabi ko, may experience ako pare. Ganito, dalawang experience yan. Yung maliit pa ako hanggang nung 16 years old ako. Siguro yung isa 6 or 7 years old. Wala namang revelation, yun lang dalawa, kaya lang dinagdagan ko eh. Yung pag may mga may mga dinagdagan mo, parang may kasinungalingan, ma-discern nila eh. Dapat yun na lang, hindi ko na sinasabi na may bulang kristal eh, na doon galing eh. Akala ko tama yung na yun. Birada ko, mali. Mali yung aking punto doon. Nagyabang eh. May padding kasi, may padding eh. Dapat hindi ko dinagdagan eh. Bisimpo lang sana. Bisimpo lang sana. May pagkamayabang kasi, kaya excited eh. Kaya sa nasabi ko, hindi maganda yung may excitement. I-discern mo muna what to do, what the best thing to do bago ka bumirada. Ganun lang advice ko. Hindi maganda yung mayabang. Balik tayo Ngayon si President Trump, itong tagagasa to, wala to eh, ito eh. Wala, mga useless people to eh. Never man sila nag-research kung anong science. Parang wala man sila contribution sa humanity, except siguro to form a force to kill as many as possible na mga non-Islam. And to change the world. For their own good. Walang research, wala lahat. Pinapalamon, pinapakain, refugee. Since 1948 until now. Kaya sabi ni Trump, ayaw ko na sa UNRWA. Yung United Nations Relief effort na yan. Ayaw ko na. Ayaw na siya. Dahil dyan galing yung pera eh sa mga United Nations na yan eh. Dyan ang pera ginawa ng tunnels. Akalain mo ang tunnel sa ilalim ng lupa. Kung ginawang city sa ibabaw ng lupa, nako, ang laki ng city. Nakita, sabi nila, ang subway train sa New York, malaki pa ang tunnels na ginawa dito, ang gastos sa ilalim ng lupa. Grabe ang waste of money, time, dahil sa hate. Yung si Sinwar na namatay, up to his last breath, nakikita ko talaga gusto siyang mabuhay. Nung pag-attack sa kibbutz, yung just parang wala ngang 1 kilometer eh yung mga village na yan from Gaza, kasi may wall. Nung nagsinyas na siya na atakihin, nagtago siya sa ilalim ng lupa. Nakikita ko, nagdadala ng box, mga pera, pati asawa niya, may mga anak siya, may mga footages eh, yung pag-escape niya. Ewan ko saan sa pupunta. At habang
Alam mo, pag may ginawa ka mo hindi maganda, may mag-retaliate talaga. While ongoing ang retaliation ng Israel, ayun, lumabas na naman siya hanggat after 8 months yata or almost 1 year. Nakita siya sa isang building. Kasi sa hanay nila may mga traidor din. Itinuro. O kaya huwag kang magkumpiyansa sa kaibigan mo, pwede kang traidorin, ha? Oo. Maraming traidor sa mundo. Kaya dito kayo kay Papa Bot, ha? Hindi ito nagbibiro. Ito lang ang legacy natin. Legacy natin to. Na magtuturo ng maganda. Para naman mayroon tayong ipagmalaki. Kahit nasa libingan na tayo. At saka proud yung ating mga apo, anak. Apo, anak, kamag-anak, kaibigan. Ah, yan, kilala ko yan. Kilala ko siya, ano yan. Ano yan, hindi siya magaling na tao, pero hindi siya nagsisinungaling. Ah, si Dr. Magan, walang kwentang tao yan. Walang sinasabi yan. Kaya, doon kayo sa mga walang sinasabi at walang kwentang tao, makinig. Oh, wala naman akong program sa radio. Kasi nung nasa radio ako, may extortionist naghihingi ng pera sa akin. Huminto ako. Imagine mo, ha? Ewan ko kung saan galing number na kinuha nila. Tumawag. Hindi niya alam, nagre-record ang aking telepono. Siguro nakita niya sa PLDT o sa Marbel Telephone. Tumawag, hindi niya alam may recorder. Na-record ko. Taga Eski, ha? Molecule. Doon sa unahan ng Maitom. Commander daw siya, anak siya ni Commander. Thank you, sir, ha? Thank you, sir. Thank you sa experience. Wala naman sana akong wala kaming kasalanan, eh. Ang programa natin about health. Sana marami pa tayo natulungan tao sa parang babalik ako. Kailangan, we need somebody na makapag-explain. Hindi lang si Willie Ong. 66 pa ako, baka kaya ko pa, eh. Nung may kamag-anak ako taga Danau, Cebu, naging presidente. Parang ano siya, 73 nung naging presidente siya. Siguro mga 3 years old, makapagsalita pa ako. Hindi ako presidente. Makapagsalita pa ako. Kaya later on, come future days, magpunta ako sa mga office ng gobernador lang at sa congressman. Ihayag ko rin ang gusto ko. Gusto kong mangyayari sa bansa natin. Hindi naman ako traidor. Kahit sila na kausap ko, tinitira ko sila. Hindi personal. Na umayos ang government natin. Na walang para kayong mga swindler, mga scammer. Wag. Magserbisyo kayo ng taos po. Those of you who have lost your desire to sing, I'm asking God to put that melody back. Yung mga sinasabi ko na fake prophet, yan ang mga pahamak sa mundo. Mga hipokrito sa pulpito. Yan. Kung isipin natin, napag-usapan na natin yung anatomy kahapon. February 4 natin na issue, yung episode natin kahapon. Anatomy ng utak ng tao na naka-receive ng mga theophany. Yan. Gawa-gawa istorya. Puro hipokrito, eh.
Kaya nasira ang mundo dahil dyan. Hindi pure in hearts ang kanilang preaching. Self-vested interest. Sa Holy Bible yan ha. Kaya kung ulit-ulitin nyo, basahin yung Holy Bible at huwag niyong sabihin na ang Holy Bible ang dahilan ng mga kasalanan ng tao. Kasi ang nagsasabi niyan, mga hipokrito sa pulpito. Ha? Pinopromote nila ang kanilang religion. Ha? Oh, mayroon din silang Holy Father sa lupa. Huwag ganyan. Okay man lang yan dahil lahat tayo holy. Sino bang hindi magsasabi na everyone has the tendency to be holy once na kay Jesus Christ ka? Naniniwala kay Jesus Christ. Pero huwag kang magpanggap na mawawala ang iyong kasalanan kapag magsumbong ka sa kanila dahil sila ang magpapatawad. Hindi naman sila nagpapatawad, si Jesus Christ lang eh. Kaya inulit nyo, iniba nyo ang tema ng Holy Bible, nasira ang mundo. Oh. At saka sinabi ko kanina, huwag maniwala sa peking propeta. Tama naman, ha? Ang tendency nila yan, gusto nilang i-grab ang honor para sa kanilang kapakanan. Di ba? Kaya nasira ang mundo dahil diyan, pati Holy Bible pinalitan eh. Yes, papabot to? Wow, what is that? Ice cream. Popsicle? Popsicle. You like popsicle? Sarap Can you yan. give me popsicle? Give me papabot. Give Papa. Give me. No. Why? This papabot. This papabot. Bless na lang. Bless na lang. Bless. Bless. Wow, very good. It's you. You love me? You love me? Ipaa mo, babe. You love me? Uy, you're not loving me. Oh wow! Repeat. I love you. I love you, papabot. Yeah. Kilapan ni papabot is always gusto ano? Sundo. Yeah. Sundo? Ano eh? Sundo sa school para may saksakin ka? Pauwi? Why are you saying Tagalog? Oh, yes, Tagalog at shield para marunong ka magsalita ng Ano Tagalog. na? Ano na, Ilongga. Hindi na marunong sa t-shirt magsalita ng lunggo. Ilongga. Ano na, Ilonggo. Ano na. Ay, tanyo. Tagana saan? Gawin lang mag-piso ba? Yeah. Mura naibalaod sa yuta o sa langit. Pero ang uban diha kay balo ka na Bandaw lang na. mga politician. Ang report minamanipula. Kitang eleksyon. Deception. Tawag niya pamakak. Ang report pamakak. Pero dito sa amon dok, ang portahan lagi sa bukid ng eleksyon. Ma. Where are you going? Home. Where do you live? Where do you live? Where do you live daw? In Davao City. In Davao City? Ha? In Davao City. Donya what?
Dunya Lourdes Subdivision. Cotabato. South Cotabato. Coronadal. Hindi mag-ano dyan. Coronadal. Oh, hindi mag-ano ka nag-drive sa papabot. Ay, nag-ano naman siya dyan. Nag-drive sa papabot, oh. Oh, may bus, oh, yan. Ah, dyan yung ibagtiyog ang bus ko. Do not underestimate the power of the Holy Spirit. Kaya ako naniwala. Talagang naniwala ako na may Hesukristo. Tama ang Biblia eh. O, paulit-ulit ko ha. The Holy Bible is the real thing. This is non-negotiable. Dahil nakikita ko kasi ang mga sinasabi napakatama. Napakaganda. Ang story ng Holy Bible malaman para sa atin, mga ugali natin dapat maging refine tayo na human being. Refine na human being yung the finest that we can have. 'Di ba? Kasi kung maniwala ka sa ibang aklat, marami kasing religion, maraming nakatanggap ng theophanies, maraming mahilig ng salita ng Diyos, gagawa din sila ng Holy Scripture. Pero yung Torah, Holy Bible, Old Testament, mas lalo na may New Testament. Kaya ako, advice ko sa inyo, makinig kayo sa mga preachings ni Billy Graham Sr., David Jeremiah ng Turning Point, mga evangelical preachers. Sila ang tunay, tama at makadiyos. Huwag yung ritual. Yeah, you are inside the holy place. Pero wala yun, kulang yun. Nasa simbahan ka, kulang. Kayo mismo ang simbahan, kayo. You are ang body of the Holy Spirit, yung may diyan nakatira ang Diyos na gumawa sa iyo. Kasi pag gawa ka ng story, mag self-proclaim ka, self-righteous, marami na yan, nasisira ang mundo dahil dyan. Maraming matatalino eh. Maraming gumagawa ng istorya. Kaya dito tayo, makinig tayo sa talagang salita ng Diyos sa Holy Bible. Baguhin natin yung pamalakad ng ating mundo. Di ba? Kasi kung hindi mo gagawin yan, masisira ang buhay mo.
Huwag tayo maniwala sa mga religion na pumapatay. Hindi magandang pumatay eh. You may hate. Wala. Umalis kayo dyan. Umalis kayo dyan, sabihin ko sa inyo. Maling propeta yan. Maling grupo yan. Walang katahimikan yan. Ha? Sabihin nila, mapunta pa ng langit yung nakapatay. Mawala ang kasalanan kung makapatay ka ng tao. Lalong-lalo na hindi Muslim. Wala yan. Sira ulo yan. Wala yan. Isa lang buhay natin. Itama natin yung isang buhay na to. We have only one life. Make good. Yun lang aking appeal. Sumunod tayo kay Hesukristo. Kung pwede. Ibalik natin yung mundo kay Hesukristo. Siya na ang pinadala ng Diyos eh. Di ba? Ilang beses na siya na-deny, pinahirapan pa siya. Kwento kasi lang yan. Kwento yan pero totoo yan. Pinapakita niya lang kung paano maging compassionate, maging self-sacrifice, humbleness, na hindi siya animal. Respetuhan natin mga kwento na yan. Respetuhin natin. Huwag na nating baguhin, palitan, at gawing kurap ang Holy Bible. Huwag mong gawin yan. Masisira ang buhay mo. Kaya God bless you. Dito na lang tayo. Sa araw na to, February 5, 2025. Ayaw ko i-focus sa mga tabi-tabi. Daming kandidato. Daming hipokrito. Ayaw ko. Hindi ko nakikita ang kagandahan ng Pilipinas. Ewan ko. Kaya sabi ko, magpunta ako dun sa mga talagang tunay na politician, kasi hindi ako makakita pag walang Hesukristo sa buhay niya. Wala yan, materials pa rin yan. Wala. Okay, yun na. Thank you. God bless you and be gracious unto you. In Jesus' name, Amen. Papabot. Bye-bye. Cause you to lift your voice and sing to Him, even though you don't understand. Praise Him tonight. Hallelujah. You're good, Lord. You're good. And you're good all the time.
good. You are good, and your mercy forever endures.